Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning po sa inyong lahat dyan. Nakantabi ngayon dito sa ating straight to the point. At sa umagang ito, meron po akong tampok sa inyo. Ito po yung patungkol doon sa aral na purgatorio. Ito bang doktrina na purgatorio, ito ba ay biblical, no? Dahil marami talagang tumutulig sa talaga sa bagay na ito, sa aral na ito. Sinasabi nila, imbento ng Katoliko. Actually, meron talagang tumawag sa atin na isang born again na nagpapakunwari na willing daw siyang makinig, but at the end, nakipagbangayan din. Okay lang naman sana kung makipagbangayan, at least pag tinatanong, sumasagot din naman ng tama. Pero itong isang ito, pag tinatanong mo, tabingi naman sumagot. Sabihin pa, ang layo mo, ang layo mo. Di na lang sana tumutol. Kaya kahit na anong gawin niya, kasi hindi ko talaga tatanggapin ng mga paliwanag ng mga tapaw. Okay, so ating ibigay, ating tapok sa inyo yung araw na kami before nagkaroon ng part 2 sa talakayan namin dalawa ni Maricel JW, may tumawag na born again. Narito ang video. Hello bro. Hello bro. Yun. Mayong gabi eh. Oh, mayong gabi. Abi na akong Tagalog na eh. Hindi. Bisaya, pwede ka magamit ang Tagalog. Mayong gabi bro. Okay, magandang gabi bro. Oh. Ang atong topic bro, kay panitudan na to ang kuhan, purgatorio, kung naaba sa Biblia. Pasabtan ni kung naadjud ba. Kuan lang ni kanang ay sa mga born again dira, walay kuan ha kanang tawag ani, walay pangbuli kay dili kani atong kuan tumong is kanang maminaw ta sa ilahang mga pagtuo. Kani kuan lang ni kanang mag-lecture lang ni. Dili ingon nga kanang mangdaot mo ha. Pasad dahil lang ni kung unsa ang amuhang topic, ay na mo pagkuan sa mga pagtuo kay puro pares ra ta anak sa Ginoo. Ibaratan pagtuo. Bro, katong kuan bro, katong sulti na to bro, katong topic na to nga kanang pamatud-an na to ang kuan. Kuan gud ni. Nan. To purgatorio? Ang purgatorio, Biblical. purgatorio. Oh, biblical na purgatorio. Yes bro. Dili ko magkuan anang kanang magingon nga mag-comment og dili maayo. Dili ko ingon ana bro ha. Okay. Biblical lang gyapon akong itubag. Kanang
para wala yung makakuan pod makasagasa sa mga religion ug magpagtuo, maminaw ra pod ko. Okay. So, Tapos ana lang paminaway lang gud ta, ana lang. Wala Okay. tay no hits noon sa no below the belt. Na kanang sa Ginoo lang ang ato ang topic. Okay. So, simulan ko na bro ang ang papatunay na talagang merong purgatorio sa Biblia. Okay Sige, no? Okay. So, unang-una talaga, pag sinabi nating Biblia, hindi naman lahat diyan nadadala yan sa letra por letra. Yan yung sinasabi ni yan gaya nung sinabi ni Elisoriano nung siya ay nabubuhay pa, hindi lahat ng katotohanan mababasa letra por letra. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang usapan to, mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Pero bro, ikuan lang natin bro na yung sa Biblia, i-clarify lang natin na may purgatorio kasi yung ibang mga born again kasi nag-ano ng yung purgatory, bakit daw tawag tinuturo daw yung mga purgatory na wala naman daw sa Biblia. Meron. Ang problema lang, ayun lang tanggapin. Sige, bro. Ako dati Yan kasi ang patatakil natin, bro. Dati kasi ako Seventh-day Adventist kaya isa ako sa mga tumutol dati sa purgatorio. Pero nung inunawa ko naman, binuksan ko naman yung isip ko, hindi naman madaling hindi naman siya mahirap tanggapin basta bukas ng isip. Pero kung isinasaksak mo sa isip mo na talagang wala, at kahit na may nababasa ka, bingi-bingihan ka, bulag-bulagan ka, sabihin mo lang, wala akong nabasa, gayong nagpapatunay naman ang Biblia. Diyan tayo mawawala. Kasi sa Biblia kasi hindi lahat ng katotohanan napapatunayan letra por letra. Halimbawa, isa sa mga katotohanan na si Pedro may asawa. Yan Isa sa katotohanan na si Apostol Pedro may asawa. Pero wala kang mababasa sa Biblia kahit isang talata na si Pedro may asawa. Kahit isang talata, walang ganyan. Bakit? Ang nasa Biblia kasi, si Pedro may biyenan. Nagkasakit ang biyenan ni Apostol Pedro. So dahil may biyenan, uunawain mo may asawa siya kasi kaya nga siya may biyenan eh. Pero walang mababasa letra por letra may asawa. Kahit anong version pa yan, ang sabi lang meron siyang biyenan. Pag inunawa mo yon, maintindihan mo meron siyang asawa. Bro. Yung topic natin is purgatorio. Ito na, babasahin ko na. Sa mga born again at sa kasi ang dinadala ko kasi is born again. Pero actually, kahit saan ako nagsisimba, basta hindi taliwas sa Biblia. Di ba, mayroon naman alam natin, mayroon naman mga born again na alam mo na. Mga ibang ko simba sa mga ganyan kasi nakapokus kami kung ano ang nasa Biblia. Sige, malalaman natin yan bro. Kasi babasahin ko na Itatopic yung mga born again na ganun. Kasi ito lang ang ating tema is ang purgatorio. Tapos, di ba, biblical tayo. Kasi sabi ng mga born again, wala talagang makikita. Kasi ako, nagbabasa talaga ako, wala talagang makita. Patunayan mo lang ngayon na may makikita. So, hindi ako
tawag ito, hindi ako magkikipagdebate kasi yun ang paniniwala mo. Eto, sabi niya, hindi siya magkikipagdebate kasi yun ang paniniwala ko. Totoo ba yun? O chismis lang? Ako, open naman talaga ako for debate. Pero dapat sana, pag nakipagdebate kayo sa akin, dapat sana sikapin nyo naman maging matino. Ano? Dahil ayoko yung iginigit mong wala. Ngayon, meron namang ebidensya, tanungin ka, ayaw mo naman sumagot ng matino. Ang nangyari kasi dito, yung sinabi niyang yon, etos lang yun. Straight to the point. Bakit? Nang siningil ko na siya sa kanya, sinabi din niya kayang tindigan. Sabi niya, hindi siya makikipagdebate dahil paniniwala natin yun. So, hayaan niya tayo ma-explain. So, hinayaan niya ako ma-explain but in the end, kinontra ng kinontra. Tinanong ko siya ngayon, hindi naman makapagsagot ng tama. Ayun. At nag-create siya ng kanyang sariling idea, haka, gusto niya ipaniwala sa akin, hanapan ko siya ng referensya, wala namang maipakita. Yun ang nangyari sa taong ito. Tuloy natin. Okay. Sasagutin ko na. O sige. Isang talata lang. Gamitin ko. Sige, sige. Sige, idol. Sige. Ito. Ang sabi sa Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 tayo magsimula. At simulan sa 18, ang sabi ganito. Wala pa para. 1 Pedro, no? Unang Pedro 3:18 muna. 1 Pedro, ano yun? 3:18. 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3... 1 Pedro 3:18. Sana yung 18 dito, sakit sa mata. 25, asang 18 ni? Sige, basahin mo muna. 1 Pedro, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya'y pinatay, sa laman muling binuhay ng Espiritu. Sa kalagayang ito, sa 19, sa kalagayang ito, nagpunta siya. Nagpunta ito, nag-aral sa Espiritong nakabilanggo. Ayun. Living. So, ang mga espiritong yan, sa verse 20, yan yung mga espiritong ayaw sumunod ng matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Sabi sabihin, yung mga espiritong yan na pinuntahan ni Kristo, yan yung mga pasaway dati nung panahon ni Noe. Kasi nag-utos ang Diyos na gumawa ng arka si Noe at ipasakay sila, pero itong mga taong ito nagmatigas. Tatawanan lang nila si Noe kasi nasisiraan daw ng bait, at dahil doon sila ay nalunod at ang kanilang mga espiritu ay nakabilanggo. Ang paniniwala ng mga born again, dalawa lang ang destinasyon ng espiritu ng tao. Langit lang at impyerno. Pero sa talatang ito, pero sa talatang ito, sila ay nakabilanggo. Ang bilangguan, kung saan sila nakabilanggo, alam natin na hindi yan langit. Maliwanag yan ha. Hindi yan langit kasi bilangguan yan. Hindi rin yan impyerno kasi pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. Ang katuruan kasi ng impyerno, eternal damnation at eternal separation from the presence of God. Pero ito, pinuntahan sila ni Kristo at pinangaralan. Ngayon, hindi mabibilanggo ang espiritu kung walang bilangguan. At dahil espiritu ang nakabilanggo, spiritual din ang bilangguang yan. Ngayon, yung bilangguan ng mga espiritu na yan, walang pangalan. Walang pangalan ng espiritu bilangguan ng mga espiritu, walang pangalan yan. Sinabi lang, nakabilanggo ang mga espiritong yan. Kaya dahil walang pangalan, ang Iglesia Katolika ang nagbigay ng pangalan. At ang aming ibinigay na pangalan sa bilangguan na yan, purgatorio.
Oh. Purgatory. Oh, yan. Sige, abot tayo dyan, Idol. Sige, patuloy mo, Idol. O, yun na nga. Yan ang aming pinangalanan. Kaya sige. doon sa mga tututol sa purgatorio, kailangan nilang tutulan na hindi rin nag-exist. Kailangan nilang tutulan na nag-exist itong bilangguan ng mga espiritu. Kasi pag yan ang aming pinangalanan ng purgatorio, kaya kung walang purgatorio, dapat wala rin yan. So Yes, para Idol, matutulan ng purgatorio, kailangan tutulan nila yan. Okay? Sige, Idol. Yan ang sagot ko, bro. Ako naman, Idol, ng verse, sharing lang to. Dahil yun man ang pagkakaintindi mo, sharing lang to sa akin. Ano to? Alam mo ba yung word na kinasihan ng Diyos? Parang inspired by God, ganon? Hindi. Parang inspired by God, ganon? Hindi. Ayan ha. Kung napapansin ninyo, ang sabi ko dito, yung term kinasihan, ibig sabihin yan, inspired. Kinasihan. Sabi niya, hindi. Parang inspired by God, ganon? Hindi. Ngayon, para ating malaman kung hindi ba siya, ibig sabihin niya, inspired, ating basahin ng Biblia. Okay? Ating simulan dito sa, yun ay nasa nasa 2 Timothy chapter 3 verse 16, kung saan ang dating Biblia, ang nakalagay dito ay ganito nakalagay, no? Sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Ating masahin niya sa iba't ibang salin, nakalagay dyan. Ating simulan sa Amplified Bible. Sabi ito, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration. So, inspired. Sabi niya, hindi raw. Parang inspired by God, ganon? Hindi. Kasi sa kanya, hininga. Hiningahan lang siya. So, yung hiningahan, sa kanya is, kinasihan. Pero walang mababasa sa Biblia na si Adan, na binigyan ng hininga, ay kinasihan at kinasihan ng Diyos si Adan. Walang ganon. Binigyan ng hininga. Pero dito, given by divine inspiration. So, yung aking inspiration, sabi niya, hindi. Parang inspired by God, ganon? Hindi. How about sa American Standard Version? Every scripture inspired of God. Every creature is inspired of God. So, inspired. How about dito naman sa ang pulong sa Diyos? Ang tibuok ng kasulatan, gisulat, pinaagi sa gahom sa Diyos. Sa Cebuano, ang tibuok ng kasulatan, gibugna sa Diyos. O, Contemporary English Version, everything in the scripture is God's word. O, yun naman nakalagay. Sa Complete Jewish Bible, all scripture is God-breathed and is valuable for teaching the truth. Sa madaling salita, yung palang kinasihan, maliban sa hiningahan, inspired. Pero ang sabi niya sa akin, hindi. Then sabi ko sa kanya, inspired, ganun? Sabi niya, hindi. Talagang hindi talaga siya. Ngayon, hindi kami magkasundo rito. Pinakita ko yung ebidensya. Napansin ko, ayaw niya tanggapin. Eto. Sige, basahin natin ang 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtama sa maling katuruan, at pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa tuwid. Upang ang lingkod ng Diyos maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Brother, alam mo ba yung salitang kinasihan? Ang banal na kasulatan is yan ay may basbas ng Diyos. Kinasihan, ang ibig sabihin ay hininga. O yan. So sa pagkakataong ito, meron na kaming hindi pagkakasundo. Tingnan nyo.
Inspired, bro. Basahin ko, ha? Sabi mo kasi, basahin ko, eh. Sige. Oh, ito, Second Timothy 3:16. Ito, Oh. Ito, babasahin ko, ha? Sabi dito, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration. Yan. Yan, Yan ang kinasihan. hindi, yung breathe, bro, hininga yon. Yung kinasihan, Hininga nga. inspired, ayan, oh. Hiningahan ng Bro, Diyos. may karugtong. Ang karugtong ito, oh. Given by divine inspiration. Parehas lang yan, bro. O, yan nga, Kasi sabi ko kanina, inspired. Bible din yan. Parehas lang yan, bro. Huwag na natin Yun nga. kahit iba Tagalog, English, sa Tagalog mo ilagay, bro. Kasi yung iba is tawag nito, hindi di makaintindi. O yan, tingnan yung taong ito. May ebidensya, ipinatatakwil niya. Ayaw niya ipabasa. Sabihin niya na lang. O, dun sa Tagalog, bro, wag sa English kasi hindi maintindihan. Ano ba naman utak yung mga viewers natin hindi nakaintindi ng English? Ha? Wag naman sana niya itulad yung utak ng ating mga viewers sa kanya kung di siya nakakaintindi ng English. Bakit? Uso na ngayon ang mga Hollywood movies. Ha? Uso na ngayon ang mga Hollywood movies. Ang dami nga nanood ng Avengers, eh. Oh, dami nanood ng Avengers. Ng Spider-Man. Oh, ng The Black Adam. Oh. Dami nanood nun. Hollywood movie yun. Hindi naman Filipino movie yun. Transformers. Ang dami nanood. Tapos sasabihin niya, wag yung English, bro, doon ka sa Tagalog kasi sa Tagalog kasi mabasa doon kinasihan, hindi niya mabasa ang salitang inspired. Yan. Ayaw niya na mabasa yung salitang inspired, kaya nire-reject niya yung binabasa ko sa Amplified Bible. So dito pa lang may nakakaramdam na ako rito, eh. No? Na hindi siya pumasok para magtanong kundi magipagsubukan. Ako naman ay open para sa pagipagsubukan. Pero sana open siya kapag siya tinatanong. Tuloy natin ang video. Eto, sige, Tagalog. Lahat ng kasulatan, hindi mo pwede itanggi na inspired siya kasi sabi ko kanina inspired, sabi mo hindi, pero nabasa inspiration. Hanapin mo yan, bro, yung mga version ng Bible, bro. Bro, yung binasa ko na, bro. Binasa ko na. Inspired. Parehas lang yan, bro, yung kinasihan. Ayun na. Sabi niya, parehas lang, parehas. Parehas pala, ba't mo sinabi hindi? Yan ang problema dito. Parehas pala, ba't sinabi mo kasi hindi? Tuloy natin. Parehas lang yan. Kinasihan, inspired. Bro, kinasihan, inspired. Tinan mo ha, ito naman isa. Lahat ng kasulatan. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Oh. Kapangyarihan naman dito. Misinterpret yan, parehas lang yan. Ayun na nga. Hanapin mo yan sa mga, bro, tawag nito. Kanina, bro, sinabi ko, sinabi ko kanina, inspired, kinasihan, inspired. Sabi mo, hindi, dahil hininga. Parang inspired by God, ganon? Hindi. Ngayon, may nabasa ako na inspiration. Yung, bro, para Teka, ganito, bro. Akala ko ba magtatanong ka lang? Tagalog, bro. RTTV. Bro, wag mong ito ah. Yung mga version. Bro, Huwag na tayong magtalo bro, doon, bro. Wala tayong pagtatalunan doon. Ito, bro. Ito ha. Kung nagtatanong ka, maghihintay ka sa sagot. Huwag mong lilimitahan ang mga gagamitin ko. Kung gumamit man ako ng... Kasi kinukoreksyonan mo kasi, bro. Bro, ganito ha. Kinukoreksyonan mo kasi. Alam mo yung sinasabi mo, ako hindi talaga ako papalag sa totoo lang yung ganito. Pero ako, bro, wag mo po akong pasobrahan ng ganyan. Kasi pare-parehas tayong mahihiya dito. Parehas lang yan. Okay, ang sabi niya dito, bro, wag mo kong ganyanin, bro. Pare-pareho tayong mapapahiya rito. Parehas lang yan.
Parehas naman pala eh. Ba't ang sabi niya hindi? Parang ano, parang inspired by God, ganon? Hindi. 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 Oh, hindi. Tapos sabi niya ngayon, pare-parehas. Ano ba naman yun? Nakakalito talaga siya. Atin lang tuloy ang video. Bro, Imposible. Hindi ganun. Tagalog mo. Sige, hanapin mo Tagalog. Ang tanong bro, itong... Parehas lang yan, bro. Kasi iba-iba ang version natin ng Biblia. Sabihin ko sa iyo ang mga Biblia, bro. Walang interpretation dyan. Lahat tama. Bro, sige, kung na lang magsalita. Bible. Mamaya mo na, bro. Kasi ako, pinapahiya mo, bro, sa mga tao. Sabi, relax lang tayo. Pagbibigyan ko kayo kung ano ang gusto nyo, kung makipagdebate, parehas lang tayo ng Biblia. Kasi iba-ibang version, kaya ganon. May RTPB, may MBBTEG, marami, MBTEG, EBTEG, PDDE, 1905. Hindi ko alam kung itong taong ito ba talaga ay nagtatanong o nagkikipagdialogo. Sana, kung magkikipagdialogo, straight to the point na lang sana. Sabihin mo, Brother Jando, ako'y naparito para makipagdialogo. Ako'y naparito para makipagsubukan ng karunungan sa iyo. Ganun sana. No? Ganun sana, makipagsubukan ng kaalaman, ng mga ebidensya, ng mga referensya. Dahil ako naman, kapag ganyan yung sadya, hindi ko naman hinahadlangan. Bagkus, pinapayagan ko pa, tunga-tunga nga ako ganyan ano. Pero yung sasabihin mo sa akin, magtatanong ka lang, hindi ka makikipagdebate. Pero yung sinasabi mo sa lungas sa pinapakita mong kilos, ay doon, magdududa na ako doon na nagsinungaling ka nung una. Alam nyo, hindi ko gusto yung magpipigil, pero ang sinasabi, kasalungat sa kanyang pagpipigil. Mas maganda rito, aminin na lang, Brother Jando. Ako'y naparito para makipagdialogo sa'yo. Ito ang topic natin about purgatorio. Patunayan mo na talaga mayroong purgatorio, mabasa man o hindi sa Biblia. Kasi sa amin kasi Katoliko kasi, mabasa man o hindi sa Biblia, as long as nandyan ang sentido, nandyan yung diwa, andyan talaga yan. Kaya nga, yung example kanina, sa Biblia, wala kang mababasa na si Moises, si San Pedro, merong asawa. Wala kang mababasa ganun. Kahit sa ang version pa yan, wala kang mababasa na San Pedro, merong asawa. Ang sabi lang ni Pedro, ang sabi lang sa Biblia, si Simon, mayroong manugang. Pag sinabing manugang, sabutable na yan, understandable na yan, na merong asawa, kaya nga may manugang eh. Pero yung salitang merong asawa, wala yun. Ang merong manugang. O, merong manugang. Sa term manugang, maintindihan mo na yun na meron siyang asawa. Ganon ang mag-aral ng Biblia. Hindi pwede na kailangan lahat idaan sa letra por letra. Sabi nga ni Eli Soriano, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Ayan. Hindi lahat ng katotohanan, hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Sinabi ko na nga sa unang bahagi, sa Biblia, mayroon sinasabing bilangguan ng mga espiritu. Bilangguan ng mga espiritu. At may mga espiritu nakakulong doon. Yung term bilangguan ng mga espiritu, hindi yun proper noun. Hindi proper noun yun. Para lang siyang ano ba? Ina ni Jesus, parang gano'n. Ina ni Jesus, parang gano'n lang. Hindi siya proper noun. Ina ni Jesus.
Kailangan gawin siyang proper noun. Lagyan mo ng pangalan, Maria. Pag sinabing Maria, ina ni Jesus, isang tao lang yan. Ito naman, bilangguan ng mga espiritu. Wala talaga siyang pangalan. Na ginawa ng Iglesia Katolika, pinangalanan ang naturang bilangguan ng purgatorio. Ngayon, ating basahin to sa sa isang salin ng Biblia. Yung sinasabi doon, ito ay Biblia na picture ko doon sa gamit ni Brother Edgar Logan. Pero hindi ko na tanong sa kanya kung anong version ng Biblia ito. Ilapakita ko sa inyo ito ay nasa natin. Pero kopya nun wait lang. John the Files, References, Bible. Ating tinan dito Eto. Eto yata yun. Eto ba yun? Wait lang Ayan. Ayan Sabi ganito For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in purgatory. Yung bilangguan ng mga espiritong yon, pinangalanan ng Iglesia Katolika, purgatory. Ngayon, kung tutol siya sa purgatorio, wag yung pangalan ang hanapin niya. Ang hanapin niya yung pinangalanan mismo. Ang ginagawa niya kasi, ang hinahanap niya yung mismong pangalan at hindi yung pinangalanan. Eto. Tapos patunayan natin na yung sa mga history talagang hindi ako magkuan bro nabasa ko lang talaga to bro. Nabasa ko lang talaga. Yun ay pang-opening lang natin yun yung mga verse na magsasabi tayo ng totoo. Yun lang. Ang sabi ko, yung sabi mo na makita sa Biblia, yun ang paniniwala mo. Pero ako bro, nagsaliksik ako bro Nagsaliksik ako. So, iwan ko sa'yo kung maniniwala ka bro. Pero ang iba, ito kasi ang pinag-aawayan. Hindi tayo mag-aaway. Hindi tayo mag-aaway tungkol lang dyan. Yung purgatorio. Hindi yan pinag-aawayan yung purgatorio. Saan na ba yun? Sige bro, alam mo ba yung purgatorio bro? Mayroon kanyang kuan kung hindi makita sa Biblia. Mayroon kang ipapakita na katunayan. Kasi maraming question yung mga born again. Saka maririnig din to ng asawa kung may katunayan ka sa purgatory. Kung sino ang may gawa nito. Kasi ako, may nabasa lang ako na iwan ko kung masisearch mo yan sa Google kasi bata pa ako, nagbabasa na ako ng encyclopedia. Kung sino ang may gawa ng purgatorio. Okay, may binabanggit siya rito na na itanong daw natin kay Google daw. Kay Google kasi matagal na daw siya. Bata pa lang siya, nagbabasa na siya ng encyclopedia. Grabe. Hindi niya. Bata pa, nagbabasa na ng encyclopedia. Ano kayang klaseng bata ito? Kung ganyang klaseng bata dapat sana matalino. Pero based sa akin nakita sa kanya, di naman ganoon nakikita ko. Sabi niya, i-search sa Google daw who created the purgatory. Kaya ni-research ko dito, ang lumabas dito, Quora. Ano yung Quora? Kahit sino pwede siyang mag-post dyan. Anong sabi dito? Purgatory really has its origin in ancient Judaism and the practice of praying for the dead. It can be found in 2 Maccabees 12:38-46, where you find it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead and they may be loosed from sins. Today, Jews still offer prayers for the dead.
So, yung Google search engine siya. At yun ang lumabas sa kanya. How about natin tanungin si ChatGPT kasi ito yung yung talagang sumasagot talaga pag tinatanong. Okay, no? Titanong si ChatGPT, who created the purgatory? Who created the purgatory? Tingnan ninyo, ha? Oh. Anong sagot ni ChatGPT? At basahin na kung meron bang gumawa ng purgatorio. Ang alam kong purgatorio, ipinangalan lang. Hindi siya ginawa. Pero ating basahin ito sinasabi ni ChatGPT dito. Sabi ganito. Who created the purgatory? Sabi is the concept of purgatory is not directly attributed to any single individual but has developed over time within the Christian theology, particularly within the Catholic Church. The idea of purgatory is rooted in early Christian beliefs about the afterlife and purification after death. Key historical points. 1. Biblical foundations. The concept of purification after death is suggested by certain biblical passages. For example, 2 Maccabees chapter 12, 45-46. This deuterocanonical text refers to prayers for the dead, implying belief in the possibility of purification after death. So, biblical foundation, meron siya sa Ikalawang Makabeyo, Kapitulo 12, versikulo 45 hanggang 46. At doon din sa 1 Corinthians chapter 3, verse 15. St. Paul speaks of those whose works will be tested by fire, and they will be saved yet as through fire. So, hindi siya masusunog. I-test lang siya through fire. Hindi siya susunugin. Lilinisin lang siya gamit ang apoy. So, hindi siya masusunog. Lilinisin lang. Hindi impyerno niya kasi lilinisin eh. Bakit? Sa impyerno walang paglilinis na mangyayari. Pero dito, merong paglilinis na nangyayari. Ngayon, ano pa? Sa early church fathers, ang sabi naman, St. Augustine, 4th to 5th century, and St. Gregory the Great were significant figures who contributed to the development of the doctrine. They expanded on the idea that some souls undergo purification after death, and that prayers of the living dead could aid them. So, wala rin sinasabi dito na si St. Augustine at St. Gregory the Great ang gumawa ng purgatorio. Wala. No? So, sila yung isa sa mga nag-contribute ng development of the doctrine. So, meron ng doctrine. Bago pa dinidevelop, meron ng doctrine. Medieval development, ano yon? During the Middle Ages, the notion of purgatory became more formalized within the Catholic theology. So, sa Catholic theology siya na formalized. Ibig sabihin, nung wala pang Catholic theology, hindi pa siya formalized, no? Pero dito, na-formalize siya dito. In the 12th century, the term purgatorium, from which purgatory is derived, began to be used to describe a specific place or state where souls are purified before entering heaven. The Council of Lyons and the Council of Florence officially affirmed the doctrine of purgatory. Affirm. Ano yung affirm? Pinatibay. Hindi inimbento. Iba kasi yung pinagtibay sa inimbento. Pag inimbento, sa'yo nagsimula. Pag pinagtibay mo, hindi ikaw nagsimula. Pinagtibay mo lang. Ganyan yan. Summary. While no single person created, o tinan nyo ha, while no single person created purgatory, walang sino mang tao ang nag-create ng purgatory. Pero yung ating bisita, iginigit niya na merong nag-create ng purgatory, membro pa ng Lombards. Sabi niya, i-search ko. Nang sinearch ko, hindi ito ba sa kanyang paliwanag? Sabi naman niya, ay, kung ano mga dahilan. O, tituloy ang video. Ano ba talaga totoo ito? Magtatanong ka o magsisermon ka? Hindi bro.
yun ay sinasabi ko na magsasabi lang tayo ng totoo. Ayan. Yung verse na Yung, binabasa yung, ko. yung binasa ko, bro, nakabilang ko ang espiritu, totoo ba yon o kasinungalingan yon? Bro, lahat ng sinabi sa Biblia, totoo. O, totoo. Pero- So, totoo ba pero yun? Bro, i-confirm mo, bro. I-confirm mo, bro. Totoo ba na nakabilanggo ang mga espiritu? Yes or no? Bro, totoo yung nakabilanggo ang espiritu nasa Sunod. Biblia. Next na Pero tanong. hindi nasabi- Next na tanong, bro. Yung saan sila binilanggo? Langit ba kung saan sila binilanggo? O hindi? Hindi, sa judgment na tayo mapupunta. Oh, hindi, bro. hindi. Pagdating Di ako, ng Panginoon. hindi ako nagtatanong sa judgment. Ang tanong ko sa iyo, yung saan sila nakabilanggo, langit ba sila nakabilanggo o hindi? Sagutin mo lang. Bro, hindi yan specify na ganun, bro. Sabihin na mo, bro, kasi may nabasa ko, Pag namatay kayo, espiritu nakabilanggo. Bro, ako nagtatanong. Hindi. Ako ang nagtatanong kasi kanina nagtanong ka, sumagot ako, sinasabayan mo ko, kaya pinayaan kita magsalita, nanahimik ako rito. Bro, Nanahimik ako yan rito. sa'yo, bro. Pamimiloso po yung sa'yo, Hindi bro. ako namimiloso po, may binasa ko dito, nakabilanggo ang mga espiritu. Bilanggo, bro. Hindi yun ganun yung ano, basahin mo yung bilanggo ulit. Sige. Oh, sige. Anong unawa mo sa terminong encarcelados? Pakisagot. Bro, i-translate mo, bro, sa ano, bro. Nakabilanggo nga, encarcelados. Ano yung karsel? Ano yung karsel, bro? Ano yung karsel? Bro, wag mong anuhin yung Biblia, Hindi, bro. hindi. Ikaw, bro. Ano ang unawa mo sa terminong karsel? Pedro 3:19. Bro, ano ang unawa mo sa terminong karsel? Ikaw, bro. Pedro 3:19. Hindi, ano yung unawa mo sa terminong karsel? Kasi nakalagay dyan, encarcelados. Ano yung terminong karsel? Bro, ikuan mo sa Tagalog, bro. Para maintindihan. Tutol kasi ng tutol eh. May evidence. Hindi, bro. Hindi yan pagtututol, bro. Hindi ka maglalagay ng ganyan na hindi maintindihan. ng mga Biblia tao. yung ginagamit ko. Kaya ko nga pinapaliwanag. Ayaw mo naman. Ikaw naman, gumagawa ka ng sarili mong paliwanag. Sabihin ko sa'yo, bro, yung totoo, bro. Ito na, lalabas na natin. Bro, Ito, bro. eto bro, lalabas ko ha. Ayan ha, ano yung karsel ha? O talaga. Karsel. Google Translate tayo. Hirap nito makausap. Karsel. Yan, karsel bro. Ang karsel sa English, jail. Tanggap mo o hindi? Bro, kahit ano, bro, misinterpret. Bro, sabihin mo bro, sumagot ka. Bro, hindi tayo magkakaunawaan bro kung hindi ka marunong sumagot. Bro, sabihin natin, kulungan yan, bro. Yes, kulungan yan. Kulungan, okay. Pero bakit makukulong? Ngayon, ayon sa talata sa Biblia bro, sino ang mga nakakulong dito? Buhay na tao o mga espiritu? Bro, hindi yan ang pinagsusuko. Bro, sagutin mo yan natin pinag-uusapan. Bro, yan ang ating topic. Ang tanong mo sa akin kasi, bro, ang sabi mo sa akin, Bro, direct to the point na lang, bro. bro, ang sabi mo kasi sa akin, bro, ang hirap sa iyo kausap. Ang sabi mo kasi sa akin, patunayan ko. Kaya nga ako nagpapatunay dito, ikaw ng bangga ka ng bangga. Huwag kang bangga ng bangga. Kasi nagpapatunay ako eh. Ang binabasa ko, may mga espiritong nakabilanggo. Yon ang binabasa ko rito. Tinatanong kita kayo, naniniwala ka ba? Na totoo ba na mga espiritu ay nakabilanggo? Ngayon, sagutin mo kung naniniwala ka ba o hindi. Yes, naniniwala ako. O, yun. Naniniwala Okay. ako. Follow-up Sige, question. Follow-up Sige, question. another. Follow-up question. Naniniwala ka rin ba na ang mga nakakulong doon ay mga espiritu? Yes or no? Yes. Yes. Next question. Kung saan sila nakakulong, langit ba yon o hindi? Hindi. Hindi. Impyerno ba yon o hindi? Hindi. Hindi. So naniniwala ka, ayon sa Biblia, may pinaglalagyan ng espiritu, hindi langit, hindi rin impyerno. Yes or no?
Yes. Yes. Kung hindi siya langit, hindi siya impyerno, ano siya? Sa katawan natin. Maiiwan tayo sa katawan kasi tatawagin Ano tayo ng Diyos. Ibig mo bang sabihin, bro? Natin is yung ang kamatayan natin, bro. Ibig mo bang sabihin nakakulong sa katawan mo ang mga espiritong pasaway sa panahon ni Noe? Ang espiritu na sinasabi yung katawan natin, bro. Kung mabasa ko, sa Biblia, ng mga espiritong yun, yung mga pasaway sa panahon ni Noe, aminom sinungaling ka. Masinungaling ka, bro. Babasahin ko. Sige, Basahin ko, ha. Tataliwas ako dyan. At saka Babasahin ko, sasabihin babasahin ko. Hindi yan totoo yung sinasabi mo. Ito, Ano basahin yun? ko. Sorry. Eto, bro. Sige. Eto, ha. Invento lang yan. Ayan, ha. Sila. Unang Pedro 3:20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Tanong, sino mga espiritong yon? Ayon sa talata, sino ang mga espiritong yon? Yung mga taong mga taliwas. Katulad Taliwas mo. taliwas sa unsa man? Saang panahon to, bro? Panahon to ni? Diba? Bro, Ayun o, binabasa mo. Bro, saang panahon to, bro? Panahon to ni? No way. Panahon ni Noe. So sabi mo, nakabilang ko sila sa katawan ng tao. Ibig mo bagang sabihin ang mga espiritong mga pasaway sa panahon ni Noe, nakabilang ko sa katawan mo? Bakit sa katawan ko, sa katawan ng namayapa, bro? Sa katawan ng namayapa? Sa katawan ko. Ako ang namatay, bro. Kung ako ang namatay, dito lang talagang espiritu, maghihintay lang sa atin. Ayan, tanong, paano sila pinangangaralan ni Kristo? Uling Bro, ng Panginoon. Ang tanong, bro, paano sila pinangaralan ni Kristo? Paano? Ang layo-layo na. Ano ang layo? Binasa ko yan, oh. Bro, Ayan, oh. ang tanong lang dito. Bro, binasa ko yan, bro. 19, bro. Verse 19. Kung may nakasulat. Bro, sa verse 19, bro. Sabihin ko sa'yo, bro, hindi totoo yung purgatorio. Bro, sa verse 19, bro, ang sabi sa verse 19, pinuntahan sila ni Kristo at pinangaralan sila. Sa paanong paraan sila pinuntahan at pinangaralan? Bro, ang layo, bro. Anong layo? Grabe. Binabasa na nga eh. Ayan. So, kitang-kita naman ninyo na nahihirapan siya, kaya tinatanong ko siya, sabi niya, ang layo-layo mo naman, bro. Tinatanong ko siya, bawat sinasabi niya sinusundan ko, nakakulong daw sila sa katawan ng tao. Kaninong katawan yon? Kasi ang dami nilang mga pasaway nun, tapos nakakulong sa katawan ng isang tao. Sino isang tao yon? So kung sasabihin niya, sa bawat katawan nila, nakakulong sila doon. Ano, iniisa-isa sila lahat ni Kristo, pinuntahan, pinangaralan? Paano yung mga kalansay ng mga katawan na yun? Ha? Ibig sabihin ba, nakakulong ang kanilang espiritu sa loob ng mga kalansay? Ano to? Fairy tale o lokohan? Yan. So, hindi siya naparito para magtanong kung nakipagsubukan. Alam niyo ano nangyari? Alam niyo ano nangyari? Binlock ko tong taong to. Alam niyo kung bakit? Chat ng chat sa akin. Hindi ko na kasi pinapansin kasi nawalan ako ng gana. Ito yan eh. Kapag once ako nawalan ng gana sa isang katalakayan, ibig sabihin, ano yan, hindi ko siya kalibel. Mababa siya, no? Na kapag wala akong mapapalay, wag pinatulan ko eh. Yan, hindi na ako nagre-reply. Hanggang nag-chat na siya sa akin na ako'y kanyang bubugbugin. No? Ilang beses siya nagsabi sa akin, tanga, bubugbugin kita. Yan ang born again. Sabi ko sa kanya, ganyan pala yung born again para bro, nang bubugbog pag napikon. Ang sinabi ko sa kanya, binlock ko na lang siya dahil wala akong napapala, wala ibang ginagawa, nagipag-asaran. Ngayon, dahil sa nagiginigit niya na wala sa Biblia, dahil wala siyang nabasa, binasa ko na ngayon yung salitang purgatorio sa loob ng Biblia. Pakinggan niyo kung tatanggapin ba niya. Ito, pakita natin yung yung sinasabi. Ito.
Yan. Sabi ganito sa Spanish Bible, ganito nakalagay. Ayan. O, napakaliwanag dyan, o. Premio y purgatorio. O, yung isang, ito. Yan, ayan, o. Yan, o. Sabi dyan, tanto el que planta como el que riega vienen a ser una misma cosa. Pero cada uno recibirá al propio salario a medida de su trabajo. Premio e purgatorio. Yan o, napakaliwanag yan o. Premio e purgatorio. Porque nosotros somos unos coadjutores de Dios. Vosotros sola el campo que Dios cultiva. Sois el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. Hindi ka naman nakikinig eh. Natatanong ka raw kunwari. Sagot ako dito eh. Ayaw mo naman tanggapin. Ito, tinatanggap mo ba yan? Tinatanggap mo ba yan? Sabi, umamin ka. Tinatanggap mo ba yan? Yes or no? Purgatorio. Hanapin mo yung purgatorio. Hindi, tinatanggap mo ba yan? Tanggap mo ba yan o hindi? Tanga mo. Hindi, tanggap mo ba yan o hindi? Sige, hanapin mo kung ano yung... Tanggap mo ba yan o hindi? Hindi ko yung tatanggapin. Yan lang yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sinasabi natin sa kanila. No? Kung saan, pa kunwari daw natatanggap, na sabi niya kasi makikinig lang siya, para lang lecture lang ang mangyayari, kasi makikipagdebate. Tapos sabi niya, hindi ko mahanap. Ngayon, pinapakita ko na sa kanya kung saan mahahanap. Kasi ang Biblia ang hawak niya, Bisaya, yung Tagalog, yung natural, wala doon. Meron mga specific translation kung saan talaga, mababasa talaga yung salita purgatorio. Ngayon, pinakita ko sa kanya, tanggap mo ba yan? Sabi niya, hindi ko tanggap yan. Useless. Pero ang mahalaga, hindi na mahalaga sa akin kung tatanggapin ba niya o hindi. Ang mahalaga, biblical. Biblia yung binabasa ko. Kung tanggapin niya yun o hindi, nasa kanya na yun. Ang mahalaga, biblical siya. Pero, gumiit ng iba. Ang purgatorio daw, inimbento daw nung, sinong The Lombard yung sinabi niya? Pero panoorin natin. Sino yan bro? Sino si? Research na lang dira. Who invented Sino bro? Sino yun? Sino yung na-research mo? Jacques Ligo. Sino si? Jacques Ligo. Ayan na, ang sabi niya, ang nag-imbento daw ng purgatorio daw ay si Jacques Ligo. Okay, ating basahin anong sinasabi ni ChatGPT. Totoo ba na si Jacques Ligo ang nag-imbento ng purgatorio? Ang sabi ni ChatGPT, Jacques Ligo did not invent purgatory, but he is a well-known historian who extensively studied its historical development. Ligo, in his book The Birth of Purgatory, 1981, argued that the concept of purgatory as we know it today in the Catholic Church took shape in the 12th and 13th centuries. He examined how the idea evolved from early Christian beliefs into a more defined doctrine. Sabi dito meron siyang aklat na The Birth of Purgatory noong 1981 kung saan nagkikipag-argue siya patungkol sa konsepto ng purgatory na nag-took shape daw noong 12th and 13th centuries. Sabi, he examined how the idea evolved from the early Christian beliefs into a more defined doctrine. Ligo's contribution was to trace how medieval thinkers and the church institutionalized the idea of a specific place or state of purification after death. He showed that while beliefs about a purification process existed much earlier, the concept purgatory as a distinct place in the church teaching on it became fully developed during the medieval period. In short, Ligo did not create the doctrine of purgatory, but he analyzed how it became formalized during the Middle Ages. So, sinasabi ng taong ito, na itong born again na ito, palpak. Sabi dito,
The Catholic Church belief in purgatory is based on centuries of theological development long before Ligop's time. Ala, paano siyang nag-imbento? Nandyan na pala yan, nadidevelop na long before Ligop's time. Amo? Di palpak. Thus, Jacques Ligop is a scholar who studied the development of purgatory, not its inventor. Straight to the point! Di nakita yung kamalian ng taong ito. Oh. Maliban kay Jacques Ligop, meron pa siyang ibang binanggit. Eto. Tanungin mo na lang, wag mo nang i-type kasi hindi yan mahanap. Tanungin mo na lang si Google. O lagi, tatanungin ko si Google ka magalala. Peter Ligoff? Sabihin mo invented the purgatory. Ngayon, ang gusto niya i-gate sa akin, i-search ko daw sa Google who invented purgatory. Who invented the purgatory. Invented, ha? So, ating i-search ngayon, sinasabi niya who invented the purgatory. Ito ngayon, sinearch ko. Okay? Ito yung lumabas. Birth of purgatory. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, pasinin nyo ito. Ligop also considered Peter the Lombard, date 1160, in expounding on the teachings of Saint Augustine and Gregory the Great, to have contributed significantly to the birth of purgatory in the sense of a physical place. Ngayon, ating unawain to, ha? Sabi niya, expounding the teachings of Saint Augustine. Yan tanong, kailan ba ipinanganak si Saint Augustine? Saint Augustine pinanganak noong November 13, 354 at namatay noong August 28, 430 sa edad na 75. Ngayon, timbalik ang sinabi niya dito. And Gregory the Great. Pati si Gregory the Great, in-expound ni Peter the Lombard ang kanilang katuruan. Kailan ba tinayo naisilang si Peter, si Pope Gregory III? Pope Gregory, no? Si the Great. Sabi dito, siya ay pinanganak noong 540. Nasa panahong 540, namatay siya noong March 12, 604 sa edad na 63 o 64. Tapos, itong ating balikan sinasabi niya, Peter the Lombard, nag-expound siya noong 1160. Ibig sabihin, hindi sa kanya nanggaling ang ine-expound niya. Ang ine-expound niya ay galing yun sa katuruan ni Saint Augustine at saka ni Gregory the Great. Ngayon, ang tanong, base sa pinagbabatayan niyang History of Purgatory, saan ba nagsimula ang idea of purgatory? Ating buksan. Yan o. Ang sabi dito, medievalist Jacques Ligop defines the birth of purgatory, the conception of purgatory as a physical place rather than merely a state as occurring between 1170 and 1200. Ibig sabihin, may iginigiit si Jacques Ligop na ang purgatory daw ay isang physical place. I'm sorry, but ang purgatory hindi siya physical place. Ha? Hindi siya physical place. Kasi pag sinabi mong physical place, pwede mong puntahan gamit ang iyong transportation. Ano ka ba? Magmotor ka, mag-aeroplano ka, magbarko ka. Sasakyan ka, pwede mong puntahan yan. Kung yan ay physical place. Kaso hindi. At ituloy. Ligop acknowledged that the notion of purification after death without the medieval notion of a physical place existed in antiquity, arguing specifically that Origen of Alexandria derived this view from a combination of biblical teachings. Si Origen naman of Alexandria derived this view from a combination of biblical teachings. Ibig sabihin, hindi totoo na meron nag-imbento ng purgatorio. Tuloy. Though he
considered vague concept of purifying and punishing fire to predate Christianity. Le Goff also considered Peter the Lombard in expounding the teachings of Saint Augustine and Gregory the Great to have contributed significantly to the birth of purgatory in the sense of physical place. So yung sinasabi nilang birth of purgatory in the sense of physical place, hindi yan physical place. Tingnan niyo ang karugtong. While the idea of purgatory as a process of cleansing thus dated back to the early Christianity, the 12th century was the heyday of medieval otherworld journey narratives such as the Iris Vision Nogdali and of pilgrims tales about St. Patrick's Purgatory, a cave-like entrance to purgatory on a remote island in Ireland. Sabihin, yung sinasabi ng physical purgatory, yun ang St. Patrick's Purgatory. Ha? Yung physical purgatory. Pero ang the idea of purgatory as a process of cleansing thus dated back to early Christianity. So, ibig sabihin, hindi imbento ni Peter the Lombard. Straight to the point. Hindi rin siya imbento ni Jackie Legop. Straight Ngayon, to the point. i-booking natin to. Kasi sinerch ko kasi dito sa sa ChatGPT. Kasi yung Google search engine siya. Kung ano man yung mga nag-upload ng mga information, documentation sa Google, kung ang source is Seventh-day Adventist, yung kanilang mismong article ang lalabas. Pero mas maganda si ChatGPT kasi ano siya, open AI, artificial intelligence, kung saan is pwede mo siyang tanungin, kahit anong gusto mo tanong sa'yo, sasagutin niya. Kahit pautusan mo, gagawa yan eh. Sabihin mo, ChatGPT, pwede ba akong gawin ng magandang excuse letter? Gagawa yan. Oh, gagawa yan ng excuse letter. Pwede ba akong gawa ng report ngayong report patungkol sa Inquisition? Maglalabas ng report yan na hindi kayang gawin ni Google. Kaya tinanong ko si ChatGPT patungkol kasi sinasabi niya Peter the Lombard. Narito. Ito tingnan mo Oh. Yan, nag-chat na, ito na. Who invented the purgatory? Sabi, the concept of purgatory was not invented by a single person, but rather developed over time within Christian theology. The idea of purgatory has its roots in early Christian thought and practice, but it was more formally... Hindi yan makatotohanan. Yung Ano ba naman? Ito na nga, binabasa ko na nga. The idea of purgatory has its roots in early Christian thought and practice. Ganito, Tapos, ang example, ito, yan o, early Christian roots. The roots of purgatory can be traced to early Jewish and Christian beliefs in prayers for the dead. The practice of praying for the souls of the deceased as seen in 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 46 suggested belief in an intermediate state where the dead could benefit from prayers. Oh. Totoo ba? Ito tayo sa tanong mo. Totoo ba? Totoo ba na si Peter nakapunta mayroon diyan article ito Peter the Lombard brilliant ang nag-imbento? Tumahimik ka dyan kasi tinatay ko yung tanong. Not with theological discussion. Tinatay ko pa rito, ikaw talaga. Pabilib ka masyado, wala ka nang palang kabuga. Ito lang Walang kinabuga. Peter, tanungin ko muna. Tumahimik ka, tanungin ko muna. Totoo ba na si Peter the Lombard ang nag-imbento ng purgatorio?
Tanungin Yan natin. ang nakasulat dito. Anong sagot? The Birth of Purgatory, si Limbard, di ba? Tanungin natin. The Birth of Purgatory. Ito. Tumahimik ka. Narito yung problema ni nitong taong ito kasi yung sinasabi ng The Birth of Purgatory, yun ay aklat ni Ligoff. Hindi naman yun talaga ang Birth of Purgatory. Ano ba ito? Ano nyo, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. The Birth of Purgatory. Sino ang author ng The Birth of Purgatory? Si Jacques Ligoff. Oh, in The Birth of Purgatory, Jacques Ligoff, the brilliant medievalist and renowned annals historian, is concerned not with the theological discussion but with the growth of an idea, with the relation between belief and society, with mental structures and with historical role of the imagination. Imagination ba ito? Oh. Huh? Ligoff argues that the doctrine of purgatory did not appear in the Latin theology of the West before the late 12th century. That what the word purgatorium did not exist until then. Ibig sabihin, ang binagbabatayan nito pala, ang idea ni Ligoff, yung birth of purgatory, hindi siya yung simula ng purgatory. Bakit? Kasi yun ay aklat ni Ligoff. Tingnan mo naman itong taong ito. Nakabasa na birth of purgatory, akala nyo, yun ang simula ng purgatorio. Mali. Yun ang title ng aklat na ginawa ni Ligoff, The Birth of Purgatory. At sa kanyang aklat na The Birth of Purgatory, sinasabi niya doon na kinukonsider niya si Peter the Lombard na pinag-aralan yung katuruan ni Saint Augustine at saka ni Gregory the Great, kaya na-expound ng mabuti yung about sa purgatorio. Hindi sinabi doon na sa 12th century inimbento ang purgatorio. Straight to the point! Ngayon, nabubuking siya. Sabi niya sa akin, tanga ka talaga. Straight to the point! Hanggang di nakapagpigil, sabi niya, bugbugin kita. Akala ko ba born again, mababait kayo? But pag nabubuking yung maling turo niyo, ito, pag may born again nakapag-usap sa akin ito, may alam na ako, lagot kayo. Tuloy natin yung video. Ito, basahin ko na. Totoo ba na si Peter the Lombard ang nag-imbento ng purgatorio? Sagot, hindi si Peter Lombard, 1100 to 1160, ang nag-imbento ng konsepto ng purgatorio. Pero siya ay may mahalagang papel sa teolohiyang nagbibigay linaw sa doktrina ng purgatorio. Si Peter Lombard, isang kilalang scholastic theologian, ay sumulat ng isang aklat na tinatawag na Sentences na naging mahalagang referensya sa pag-aaral ng teolohiya sa medieval na Europa. Ang sabi dito, bro, hindi si Peter Lombard ang nag-imbento ng konsepto ng purgatorio. Sinungaling ka talagang tao, ano? Ikaw ang sinungaling, bro, kasi wala sa Biblia din. Tignan mo itong sinungaling na ito. Ginamit, sabi niya, yung ni-research ko yung sinasabi niya Peter the Lombard, ang sinabi, hindi si Peter the Lombard ang nag-imbento. Ang stand nitong taong ito, si Peter the Lombard ang nag-imbento. Pero ang sabi ni ChatGPT, hindi si Peter the Lombard ang nag-imbento. Ang sabi naman ng taong ito, sinungaling niya, wala yan sa Biblia. Straight to the point! Ganun ba? Yung sinasabi niyang Peter the Lombard at Jacques Ligoff, nasa Biblia rin ba yun? Wala rin naman Pag pabor sa kanya, kahit wala sa Biblia, naniniwala siya. Pag hindi pabor sa kanya, ayaw niya paniwalaan dahil wala sa Biblia. Tingnan nyo. May diferensya ba o wala? Straight to the point! Sa nakikita ko, merong diferensya. Ang tawag dyan, cherry picking fallacy. Straight to the point! Ayan na. Kung pabor sa kanya, sa gusto niyang marinig, kahit wala sa Bible, paniniwalaan.
Yun namang hindi pabor sa kanyang gustong marinig, sasabihin niya, ayoko maniwala dyan, wala sa Bible yan. Straight to the point. O, di ba, peligroso tong taong ito pag ito magturo sa inyo? O, yan, nahihirapan siya ngayon. Kasi yung kiniklaim niya, nabubuking hindi pala yun ang ibig sabihin. Tuloy natin. Ayan o. Ayan boss. Eto na. Sabi mo, i-google ko. Sabi mo, i-google ko. Eto, nag-google ko na. Sabi, hindi si Peter Lombard ang nag-imbento ng konsepto ng purgatorio. Ano, pahiya ka ngayon. Straight to the point. Hindi yan mapapahiya, bro. Tanongin kita. Pinag-google mo ako, bro. Bro, pinag-google mo ako. Ang sabi dito, bro. Bro. May nakasulat din dito. Peter Lombard, teaching of Agustin Gregory. Pero may nakasulat Ayan dito. Bro, ang sabi to bro, hindi si Peter Lombard. Hindi si Peter Lombard. Huwag mo sabihin sa akin. Tuto ka naman ulit dito. Sa Roma. Santo Papa sa Roma, sige. Santo Papa. Hindi Santo Papa si Peter Lombard. Ano ka ba? Hindi, yung Santo Papa sa Roma. Sige. Tanungin natin na. Hanapin mo lang. Tanungin natin na. Chaman. Hindi na bibli. Kuhan eh. Tanungin natin na. Totoo ba na ang Santo Papa ang nag-imbento? Tayo ng ano. Kasi wala talaga sa Biblia. Totoo ba na ang Pope ang nag-imbento ng purgatorio? Tingnan natin kung totoo ba to. O sinungaling na naman to. Hindi totoo na ang isang particular na Pope ang nag-imbento ng purgatorio. Sinungaling ka talaga, bro. Straight to the Hanapin mo point. sa Biblia kung may purgatorio. Open. Purgatorio na mababasa sa Biblia. Ayun, ang sabi niya, hanapin mo sa Biblia, bro, ang purgatorio. Binasa ko na sa La Sagrada Biblia. Hindi naman comics yun. Pero ayaw niyang tanggapin. Sabi ko sa kanya, hindi lahat dadaan sa letra por letra. Kasi ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Ang Biblia may lohika. Ibig sabihin, ang Biblia mismo nagsasabi, merong bilangguan ng mga espiritu. Hindi lahat nababasa letra por letra. May bilangguan ng mga espiritu. Hindi siya langit, hindi siya impyerno. May mga espiritong nakabilanggo. Ano yun? Diba? So, biblically, meron. Hindi lahat dadaan letra por letra. Ngayon, binasahan siya ng letra por letra sa La Sagrada Biblia, ayaw pa rin tanggapin. Sa madaling salita, diferensyado talaga. Straight to the point. Nanonood ba ang kanyang asawa? O, misis, panoorin mo ito. Para makita mo may ebidensya, ayaw lang tanggapin ng mister mo. Straight to the point. Yan. So, hindi natin problema kung tanggapin ba niya o hindi. Ang mahalaga, may ebidensya at yon ay isang pruweba na ang purgatorio ay biblical. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mahaba-haba ang video nito, umabot ng 1 oras dito. No? Kaya sana sa kapiranggot na pagpapaliwanag ngayon ay ating naipahayag at naipaunawa sa inyo na ang doktrina ng purgatorio ay biblical. Maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.